ito pong isang general, mga kabayan. Ito pong isang general ng PCMC na si Feliciano Lasso, mga kabayan, na ang kanila raw pong suporta at nangangako po sila, mga tambay, ng katapatan at magiging tapat daw po sa pamahalaan at siyempre po at sasamahan daw po nila ang pamahalaan sa tunay na pagbabago ng bagong Pilipinas, mga kabayan. At talagang ipinangangako na po nila ang kanilang katapatan sa bagong Pilipinas. Pero hindi po nila ipinapangako ang katapatan nila sa taong bayan na nagpapasweldo, nagpapalamon at yung sinasabing puprotektahan kanila umano. At syempre po umapila rin po. May apila naman ng Pangulo sa kanila. May apila po si Bongit. Pakinggan din po natin yung apila ni Bongit sa AFP, mga kabayan. Pakinggan po muna natin itong general, mga tambay. Ito pong si Feliciano Lasso, mga kabayan. Ibang klase. Ibang klase talaga pong ito pong mga tao na ito, itong mga men in uniform natin, para po yung mga nangangarera ng kabayo. Isang direksyon lang po ang tinitingnan. Hindi po nakikita ang kasamaan, kawalanghiyaan, pagnanakaw at ang bisyo pa na pulburon ng kanilang commander-in-chief. Ganun po talaga, mga kabayan. Ganun po talaga. Unbelievable. To personally express our heartfelt appreciation, a simple thank you may not fully capture the depth of our gratitude for your dedication and love for our soldier. But as our return, sir, we assure you that our soldier remain highly professional, disciplined, solid, united in purpose, and undivided in service to the nation. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority in that issue as our Commander-in-Chief, sir. And we always full adherence to the rule of law. We continue to advocate for the professionalization of our soldiers and fully support the government's campaign to end internal security challenges and defend our country and any external threats. We remain apolitical and fully committed to promoting unity among the Filipino people. Our beloved President, sir, our Commander-in-Chief, ang inyong kasundaluhan ay kasama nyo para sa tunay na pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli, welcome po sa ating lahat. Yan po, mga tambay, ha? Kasama po sila, mga tambay. At nagpapasalamat po, mga tambay, si Feliciano Lasso, mga tambay, sa napakaganda po na ginagawa ng pamahalaan sa kanila ng Pangulo. Sila po'y alagang-alaga at siyempre po sinusuklian po nila ang pangangalaga ng Pangulo daw sa kanila na si Bongit. Kaya po kasama at hindi sila iiwanan, lalong-lalo po sa bagong Pilipinas, mga kabayan. Bago na nga po eh. Bakit po hindi na bago? Kasi po, history ng ating bansa, first time, dahil nga po sa pagbabago, ay nagkaroon po tayo ng Pangulo na mayroon pong bisyo na pulburon na tinatawag po ng kanyang ate na si Bongit. At takot na takot po magpa-hair follicle test sa harapan at sa harapan po mismo ng live ng taong bayan, siya magpapatest. Ay kinatatakutan po, mga kababayan. At ito naman po ang hiling niya, mga kababayan, sa AFP, mga kababayan. Humihiling naman po siya. Ibang klase po. Ibang klase ang AFP natin ngayon. Ano ang aasahan ng taong bayan sa AFP? May aasahan pa ba, mga tambay? Kahit ano po ang hiyaw natin, mga kababayan, kahit po ubusin taon-taon ang ating budget, ay wala po makikita dyan ng AFP. Kahit po maubos na maubos, taon-taon at magkabaon-baon tayo sa utang para pag nanakawin ng mga demonyong ito, ay tuwan-tuwa pa at proud na proud pa ang mga AFP, mga tambay, ang sandatahang lakas. Proud na proud pa po sila. Kaya nga po bantay sarado po nila ang Malacanang. Ito po, pakinggan po natin si Bongit, mga tambay. Ng bansa. Ito ay sa gitna ng tangka ng Ulitin po natin para maganda. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling nagkakaisa at magpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ng bansa. Ito ay sa gitna ng tangka ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ito ang panawagan ni PBBM sa traditional dinner kagabi sa Malacanang kasama ang AFP Council of Sergeants Major. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan at hindi sa gawa-gawa lamang ng kung ano-anong kwento. Ayon sa Commander-in-Chief, sa gitna ng mga hamon na ito, dapat manatiling tapat sa konstitusyon ng hukbong sandatahan. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Nagpasalamat naman si PBBM sa AFP personnel sa kanilang matapat na pagseserbisyo sa mga Pilipino. Bilang tugon, muling tiniyak ng AFP ang kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin sa bansa at hindi padadala sa anumang ingay sa politika. We reaffirm
our pledge of unwavering allegiance to the flag. Yan po, napanood na po natin yan. Si Sir, mga tambayan. Galing ano? Sa flag daw po sila, mga babayan. At sa taong bayan sa Pilipino. Pero, nakita po natin mga tambay. Ang Pangulo, ang tinatawag na bongit, mga babayan. Yan, yung kanya pong mga issue ay kailangan hindi po paniwalaan ng AFP, mga babayan. Hindi po kailangan paniwalaan. Wala pong issue siya ng pagnanakaw. At hindi po totoo ang sinasabi ni Saldico na siya po ay kumukolekta ng bilyon-bilyong mali-malitang pera. Buwan-buwan, mga bayan, buwan-buwan. Kasama po ang kanyang asawa, kasama po ang kanyang anak, at kasama rin po ang kanyang pisan, mga kababayan. Hindi po totoo yan. Kaya nga po proud na proud po ang ating AFP sa kanilang Commander-in-Chief na tinatawag pong bangag at bongit ng Senadora Amy Marcos. Wala rin po nakikita ang AFP, mga kababayan, na ang kanilang Commander-in-Chief ay itinuturo po na gumagamit ng pulburon ng Senadora na tinatawag na bongit. Wala po. Ganyan po katindi po ang mga kasundaluhan. Tapat na tapat po sila sa ating bansa. Tapat na tapat po sila sa Pilipino. At naglilingkod po talaga sila sa Pilipino. Kaya nga po tanggap na tanggap ng AFP ang mga pagnanakaw ng mga politiko. Tanggap na tanggap po nila ang napakaraming korupsyon. Mag-aapat na taon, mahigit 3 taong korupsyon, trilyon, daan-daang bilyon, ang naibubulsa ng mga demonyong politiko umano sa pangunguna na po umano ng kanilang Commander-in-Chief na may karga pa na pulburon, ay bukas palad po nilang tinatanggap. At proud na proud pa po ang ating mga men in uniform sa kanilang Commander-in-Chief. Wala pong pakialam ang Commander-in-Chief sa milyon-milyon, mahigit 100 milyong mga Pilipino. Wala po silang pakialam na ninanakawan ng mga Pilipino. Niwawalang ya ang ating pong saligang batas. Kayang-kaya po nilang i-bend the law, break the law, para lang pumabor sa kanila umano, sa kanilang mga kapakanan at sa kanilang mga ambisyon. Hindi po ba? Grabe. Grabe po ngayon ang AFP, mga tambay. Palibas ay nagpapasalamat po sila. Mismong sa bibig na po ng AFP, nanggaling po ang pagpapasalamat po nila dahil alagang-alaga po sila ng pamahalaan. Kaya po ibinabalik po nila sa pamahalaan kay bongit ang katapatan po nila. Lalo-lalo po doon sa pagbabago na gusto nilang mangyari sa ating bansa. Kasi gusto po yata ng AFP na talagang bagong-bagong Pilipinas na. Open na po ang pulburon, open na po ang mga kriminal, open na po ang makakaliwa sa ating bansa. Kaya bago na eh. At syempre po, tanggap na tanggap din po ng men in uniform ang kahihiyan ng Pilipinas sa buong mundo. Tanggap na tanggap po nila. Kaya po nilang lunukin lahat ng ating mga men in uniform kung gaano na po kahiya-hiya ang ating bansa sa buong mundo. Pinag-uusapan na po ang ating bansa na napakakurap ng ating bansa, ang ating gobyerno. At syempre, yung bisyo ni Bongit ay pinag-uusapan sa buong mundo. Dahil ayaw naman tuldukan ni Bongit yung kanyang bisyo para ipakita sa buong mundo na hindi talaga siya gumagamit. Di ba? Pero tanggap po ng men in uniform yan. Tanggap po ng AFP. Proud na proud pa nga sila eh. Sumasaludo sila sa kanilang Commander-in-Chief na may issue ng pulburon at korupsyon. At tanggap din po nila ang ating kahirapan. Tanggap din po nila na bagsak ang ekonomiya natin. Baon tayo sa utang. Walang nagtitiwalang mga malalaking investment o investor sa ating bansa. Walang pumapasok na malalaking investment. Tanggap po nila yan. Ganyan po katinding mga laga magprotekta ang men in uniform. At hindi natin halos nakikita yan na tayo'y pinuprotektahan yan. Hindi po ba? Lalo-lalo pag may kalamidad, napagkikita po ba natin halos lahat yan sa kalamidad? Hindi kaya? Ibang klase. Ibang klase po ngayon itong mga tao na ito. Yung mismong pinakakain mo, pinag-aaral mo, binibigyan mo ng napakaraming pabor, may mga allowances, may mga retirement, may mga pabahay, puro galing sa buwis ng taong bayan. Pero yung katapatan nila, doon sa nagbibigay daw po sa kanila ng napakagandang pabor, samantalang yung ibinibigay din ni Bongit sa kanila ay galing din sa taong bayan. Galing din sa Pilipino, yung ibinibigay ni Bongit. Hindi naman niya pera yun. Sa katunayan, nagnanakaw pa sila. Hindi mo ba? Kaya nakakalungkot po. Lahat po ng mga pagnanakaw na nangyari sa ating bansa, bisyo, pulburon, at trilyon at daan-daang milyong pagnanakaw nila, mababaliwala lang po pala lahat ito. Kung titingnan po natin at pakikiramdaman mo ang body language ng men in uniform. Nakita po natin ang kanilang galawan at sayawan. Tanggap na tanggap po nila ang pagnanakaw ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Tanggap na tanggap pala nila umano. Okay na okay pala sa kanila. Hindi sila sasawsaw sa politika.
lalong-lalo kung ninanakaw na ang pera ng taong bayan. Okay lang po pala sa kanila dahil hindi sila sasawsaw sa politika kahit ninanakawan ng mga Pilipino. Dahil siguro, yung ninanakaw ng mga demonyong politiko sa ating bansa ay nababahagian yata din sila. Hindi kaya? Kaya po ganyan ang pananaw na ngayon. Iba na po ang pananaw ngayon ng mga men in uniform. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang mga men in uniform nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay serve to the people sa mga Pilipino nagsisilbi. Pero ngayon, mas priority nilang maglingkod doon sa ipinagmamalaki nila na hindi sila pinababayaan ng kanilang commander-in-chief sa lahat yata ng hinihiling nila o may mga bonuses pa umano. Kaya ang katapatan po nila ay para pong hustisya rin, mga kabayan. Yung timbangan po nila ng katapatan ay para pong may kiling dahil meron po yatang pulburon doon at maleta na pera. Unbelievable. Kaya po, proud na proud po kami. Proud na proud po kami. At proud na proud po si Kamanong sa mga taong ito. Kayang tanggapin lahat ng kahihiyan. Kahihiyan sa bansa at sa labas ng bansa. Kaya po nilang tanggapin ang kahihiyan. Ganun po talaga eh. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, ang mga men in uniform po natin ngayon ay para po mga kabayo. Mga bayan, lalo-lalo yung ginagamit po pang karera. May mga takip. May mga takip yan. Mga bayan. Kung sino lang po ang kumukumpas at naghihila nung tali, di ba? Yung gumagalaw nung tali doon sa kanilang ulo, mga tambay, yun lang po ang sinusunod nila. Pero, pagka sila po yung nagsalita, wala po silang bukang bibig na sila po ay para sa Pilipino. Naglilingkod sila sa Pilipino, sa kanilang tinatawag na kanilang institusyon. Sumusunod din sila sa konstitusyon. Pero, ngayon, mga bayan, ikukulong ka pa nila pag minalas-malas ka. Ikukulong ka pa ng mga taong ito, ng mga men in uniform. Lalo-lalo na pagka ikaw ay nagpapahayag ng Marcos resign. Marcos resign dahil yan ay bangag at magnanakaw umano. Bawal na bawal po yan. Baka makasuhan ka ng inciting to sedition pag minalas-malas ka. Pero pinoprotektahan ka nila. Protektado nila ang Pilipino. Ganon po sila maglingkod ngayon. Ambay, ito po ay napakatagal na po. Ito pong petisyon ng pamilya Duterte. Lalo-lalo po sa pagpapalaya po kay dating Pangulong Duterte. Dahil nakita naman po natin ng buong mundo, buong sambayan ng Pilipino na kidnapping po ang ginawa nila sa dating Pangulo na wala pong due process ng ating batas, ng ating judicial. Ngayon po, pinasasagot na po, napakatagal po. Ngayon lang po, pinasasagot ng Korte Suprema ang palasyo po dito po sa kahilingan ng pamilya Duterte. At ito pong tinatawag na petisyon po nila na right of habeas corpus, mga kabayan. Napakatagal po, mga kabayan. Kaya nga po nasasabi po natin, di ba, yung sinasabi nga, justice denied, justice delayed. Kaya po yan, tumagal kasi dinideny. Kaya tumagal po ng tumagal. Hindi kaya, pakinggan po natin ang balita, mga kabayan. At may makukuha pa kayang katarungan si dating Pangulong Duterte sa ating judicial, sa ating Korte Suprema, mga kabayan, na mukhang pinapayagan na po nila na tayo po ay masakop ng banyaga ang ating soberenya. Hindi kaya, pakinggan po natin ang balita. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Marcos Administration na magsumite ng paliwanag hinggil sa writ of habeas corpus na hinihiling ang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay ng 30 araw ang Supreme Court upang isumite ng Marcos Administration ang paliwanag at sagutin kung dapat bang talakayin ang kaso. Gayun din kung dapat bang makialam ang Korte habang may proseso pa sa International Criminal Court o ICC. Matatandaang una nang hiniling ng pamahalaan na ibasura ng kataas-taasang hukuman ang nasabing petisyon na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo nga po, di ba? Mismong pamahalaan na nga po humihiling din sa Korte Suprema na ibasura po ang hinihiling ng pamilya Duterte, mga kabayan. Yung pagpapalaya po sa dating Pangulong Duterte, yung petition nila ng habeas corpus ay yan po hinihiling din po ng pamahalaan na ibasura po. Nakita po natin. Kaya ang tanong, kaya ba ng Korte Suprema na magpatupad po ng hindi bend the law, hindi break the law? Kaya po kaya nila ipatupad sa administrasyon ngayon na meron pong Pangulo na may issue ng pulburon ayon po sa kanyang ating? Kaya bang banggain ng Korte Suprema ang presidente mismo ang sumang-ayon para kidnapin ang dating Pangulong Duterte para pumadala sa dahid ng walang proseso o due process ng batas? Kaya kayang salagin? Kaya kayang labanan ng Korte Suprema ang gobyerno ngayon? Kaya nga po yata nagtagal ng napakatagal
na sagutin ng Korte Suprema yung mga petisyon ng pamilya Duterte. Nakita nyo po, ilang buwan na. Ilang buwan na po ang dating Pangulong Duterte sa The Hague sa Netherlands. Mahigit 8 buwan na. Di po ba? Marso. Marso po siya nung dakpin at kidnapin ng pamahalaan umano. Hindi po ba? Pero ngayon lang po sila umaaksyon at pasasagutin lang. At yan naman po i-denied nila. Kaya nga po justice denied, justice delayed. Di po ba? I-denied lang po yan. Itatanggi lang po ng pamahalaan yan. Di ba? At ipipilit po ng administrasyon ni Bonget na tama ang ginawa nila sa dating Pangulo. Di ba? Kaya nga po ang tanong natin mga kabayan, kaya bang itama ng Korte Suprema ang ginawa po, kitang-kita po ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo, ang ginawa nila sa dating Pangulong, kidnapping. Wala pong proseso ng batas. Nakita po yan mismo ng pamilya Duterte, ng Vice President na isa pong abogado. Napakaraming nilabag na batas, lalong-lalo sa proseso, ang gobyernong bangag umano. Hindi po ba? Kaya lang, tingnan po natin kung kayang itama ng Korte Suprema at kaya ng Korte Suprema na salagin ang lahat ng mali ng gobyerno ng bangag umano. Di po ba? Kaya nila labanan ang pamahalaan na may issue ng pulburon at korupsyon. Grabing pagnanakaw sa bayan ang issue nila. Di po ba? Kasi dito po sa nakikita natin mga kabayan, komento natin, mahihirapan po ang pamilya Duterte. Dahil kung talaga po na itatama po yan ng Korte Suprema, yung ginawa po, dahil ang bansa po natin ay nagkahati-hati na. Nagkahati-hati na at nagkahirap-hirap na ang ating bansa. At napakarami pong majority ng Pilipino ang hindi matanggap ang ginawa ng pamahalaan. Pero bakit ngayon lang umaksyon at aaksyon at pasasagutin ang pamahalaan? Hindi po ba? Hindi kaya nagkakaroon din umano ng sabwatan o suhulan gamit ang maleta na basura? Hindi kaya? At itong ginagawa ng Korte Suprema umano ay parang pakitang tao na lang kaya para masabi na meron din silang ginagawang aksyon sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Pero sa bandang huli, kakatigan pa rin nila ang gobyernong bangag umano. Dahil bahag din ang buntot nila kaya? Hindi kaya? Hindi kaya ang Korte Suprema ngayon ay bahag na ang buntot sa mga tao na lumalabag sa batas, lalong-lalo kung ikaw ay nasa kapangyarihan? May kinatatakutan na po ba ang Korte Suprema ngayon? At nasisindak na po ba ang Korte Suprema? Lalong-lalo kung ang lumalabag sa batas ay makapangyarihan at may bisyo pa ng pulburon umano? Hindi po ba? Makakamit ba ng pamilya Duterte ang katarungan? Dahil alam naman po nila sa mga sarili nila na hindi nasunod ang ating saligang batas, ang ating judicial, ang proseso ng batas sa ating bansa. At mismo sa Senado, pinatotohanan sa Senado na talagang iligal ang pagdakip sa dating Pangulo. Dahil una-una, yung mismong Interpol, walang hawak na dokumento na galing sa ICC, di po ba, na warrant of arrest. Sino lang po ang may hawak? Sa cellphone pa. Cellphone, binabasa ng isang general. Di po ba? At hindi na po dinala kahit sa lower court ang dating Pangulo. Inistak lang. Airport, saan? Sa Villamor Air Base, diretso. Hindi na pinalabas. Hindi po ba? At mismo pati pamilya. Nasa proseso po ba ng batas yun, Korte Suprema? Yung mismong first family, ayaw mo man lang pakita o papasukin doon sa ama na wala pang kaso? Hindi pa siya convicted? Ayaw mo nang palapitin? Tama po ba yun, Korte Suprema? At ngayon lang po kayo sumagot. Ngayon lang kayo sumagot. Nakakapagtaka. Only in the Philippines. Kaya po nasasabi natin, takot po ba ang Korte Suprema sa gobyernong bangag umano? Natatakot po ba ang mga justices natin sa mga makapangyarihan nasa posisyon? Kaya bahag ang buntot umano nila. Lalo-lalo po ang didesisyonan ay mismo ang Malacanang. Sana naman po Korte Suprema, mga justices, ipakita nyo naman sa taong bayan na may mga piring, may piring ang hustisya. Sana naman po. Sana naman ipakita nyo sa mahigit 100 milyong Pilipino na wala po kayong pinapaboran. Kahit Malacanang, pag lumabag sa batas, ipatupad po ang batas. Hindi po ang batas ay katulad ng ginagawa ni Boying, bend the law, break the law. Justice delete,
Di po ba? Umano. Unbelievable. Sana, tingnan po natin mga tambay kung ano ang isasagot po ng Malacanang. At ano naman ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Tingnan po natin kung ibabasura po ba itong petisyon ng pamilya Duterte, lalo-lalo po ang kalayaan dahil nga po walang proseso ng batas, walang due process na natanggap ang isang dating Pangulo dito sa gobyernong bangag umano na tinatawag na bongit ng kanyang ate. Hindi po ba? Tingnan po natin kung ang Korte Suprema ba ay para lang po sa mga mabababa at mahihirap na tao, kaya sila nagbibigay ng hustisya. Pero pagdating sa mga makapangyarihan at mayayamang tao sa ating bansa, mga kabayan, mukhang ang timbangan ay may kiling. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pagka ang mayaman at makapangyarihan sa ating bansa, natatanggal ang piring yata nila at ang timbangan nila ay meron po yatang pinapaboran. Mas mabigat sa kabilang bahagi ng kanilang timbangan. Hindi kaya, mga kabayan? Yan po mga kabayan, nakaabangan po natin at hintayin sa tagal po na inintay po ng mga Pilipino at sa tagal po na inintay ng pamilya Duterte, ngayon lang po pasasagutin ang Malacanang dito po sa petisyon ng pamilya Duterte. Mga kababayan, ibang klase. Ganyan po kabagal ang hustisya sa ating bansa. Kaya nga po yung kasabihan ng mga matatanda, aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ganyan po nangyayari sa ating hustisya. Mawawala na yung tao na humihingi ng hustisya. Pero yung hustisya, hindi pa rin na ibibigay. Ganyan po sila kabilis. Unbelievable. Only in the Philippines. Thank you po mga tambay. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dalangin po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po at mawakasan na po ang mga kademonyohan at kawalangyaan na ginagawa po nila sa ating bansa. At mapalitan na po sana ng matino na lingkod bayan. At ganoon din po ang dalangin po natin sa ating pong buong sambayanan, sa atin po at sa pamilya Duterte, na tayong lahat po ay maingatan at mailayo sa kapamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga tambay sa mga dasal po natin. At muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Tis-tis lang po. Paalam. Bye-bye.